Naging mainit ang laban sa ginanap na National Grand Finals ng Unity League nitong weekend. 10 team ang naglaban-laban para makapasok sa top 3 at may tsansang manalo ng total prize pool na 3.5 million pesos. Si Denise Osorio sa detalye. Rise and shine, Denise. Malupit na bakbakan ang natunghayan natin itong weekend sa larangan ng esports dahil sa naganap na National Grand Finals ng Unity League Season 1 Mobile Legends Bang Bang. 10 team mula sa halos 1,000 nagrehistro mula sa Northern Luzon hanggang Southern Mindanao ang naglaban-laban para makamit ang top 3 na may total prize pool na 3.5 million pesos. Ayon kay Congressman Mike D. III, Chairman ng House Committee on Youth and Sports Development, hindi biro ang mga investment na nagdadala ng esports. It's the future already, yung technology, no? Na nandyan na wala na tayong magagawa. So we have to embrace it. So in a way of embracing it, it's like this, having sports or games for the kids. Para pagtanda nila, maybe dyan din sila sa industry na yan pupunta. At this is really a billion-dollar industry. Na maraming pwede maging after maglaro, pwede maging caster, pwede maging game developer, pwede maging graphic artist. So maraming pwedeng panggalingan tong esports. Inihanay ni D sa paglalaro ng ibang Olympic sport ang pagiging isang atleta ng esports kung saan sinasanay ng mga dalubhasa ang kanilang kakayahan, galing at talento. I think pareho lang kasi ang chess is an Olympic sports. So chess, may mga tao, certain knight or pawn, may certain moves. So same lang dito sa esports, may kada character, may certain moves, and it's a strategy on how to win the game. Binigyang diin naman ni Philippine Esports Organization o PESO Executive Director Marlon Marcelo ang pagiging profesional ng mga atletang nakatutok sa kanilang electronic devices. Hindi raw maihalin tulad ang isang esports athlete sa isang naa-addict na sa laro at cellphone ng cellphone o puro computer ang inaatupag. Kasi yung athlete na nagte-training, they have their own set of regimen na hindi lang siya naglalaro ng 8 hours, hindi siya naliligo, hindi, different. There is a system wherein you actually watch your games, you play at least 3 to 4 hours, and then you also do trainings wherein you do simulations. Ibang-iba siya dun sa pagiging addict ng pagko-computer. So, yung nakaalam ng yung mga traditional na pag-iisip na naglalaro lang ng 8 hours, hindi ganun yun. So, dagdag ng PESO, ipinapakita ng Unity League na hindi ito puro laro lang dahil pinapakita rin nito ang pagtagumpay bilang mga responsableng gamers ng mga atleta, lalo na sa pagmamanage ng kanilang oras at kung paano nila ginagawa at binabalanse ang kanilang mga priorities. Practice responsible gaming. When we say responsible gaming, napaka-importante na you still do your studies, you still do your work kasi importante rin yung, of course, every other responsible athlete, you have to make sure that you spend your time properly. Yung mga professional gamers po, may oras lang yan talaga at may oras din sila ng pag-aalaga po ng kanilang kalusugan at katawan para pagdating sa laro, sharp sila din. So parang atletang-atleta din. Inaantabayanan ng posibilidad na magkaroon ng Season 2 ang Unity League. Mapapanood ang buong Unity League Mobile Legends Bang Bang National Grand Championship ngayong linggo dito sa inyong People's Television Network. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.